Ah, Nandito po ako sa puno ng kawayan. Kaya po ang kawayan ay aking binablog. Gustong gusto ko po na kinukunan yung puno ng kawayan. Ang kawayan naman po kung yan bata pa, ititrim na katulad ng ginagawa sa Japan. Hindi po yan magkakaroon ng tinik at napakadali pong anihin yan. Ang gusto ng kawayan, yung lahat ng matured niya, sabay-sabay na anihin. Ang ititira lang po yung hindi matured. Kaya ko po nasabi yon. Tignan nyo, ang pisikip-sikip ng loob ng kawayan, halos hindi makita. Yung init ng araw, pag yan ay na-open, papasok dyan at kukuha ng vitamin ang kawayan sa araw. Yun po yung vitamin D. Ang gagawin po ng hangin naman, papasok din si hangin pagka maluwag na. Yung mga kasi ano yan hindi matutuyo may mga moist Pagka kasi may mga moist sa loob ng kawayan, maraming bakterya na nakaabang, inaantay lang namin ma-open sa kawayan. Yun nga po yung labong. So since na yan basa, laging basa, pag binawasan ng kawayan, halimbawa kumuha ng mga yan, sa dami na yan lahat ng matured kunin na, siguro mga 20, ibenta na yan, gawin na kung ano-anong produkto yan. Luluwag po yung ilalim, ang taga po ng kawayan doon sa ilalim. Mga ano po lang yun, mga kalahating tangkal na po litaw ang gagamitin, lagari. Wag po gulok, mabubugbog Pag po naalis yung lahat ng matured na yun, luluwag si kawayan, pupunta doon yung araw, iinitan at hanginan niya, idadry niya. Asahan nyo, pagdating ng 6 na buwan, ang daming batang kawayan na susubling, palago ng palago yan, ang ganda-gandang tignan. Hindi na kailangan ng pataba. Ito po kung tutuusin, kung ma-orient ng tao, makakatulong ito sa mga landfill natin Kasi ang landfill natin, bilang PCO, sakop ko din yan Kaya lang hindi ako makapasok sa landfill daan kasi may bantay I-evaluate ko sana para makita ko ano ba ang kulang para ma-suggest ko. Sa akin, regarding sa waste ng tao, yung mga waste natin sa ating tahanan, pwede natin ma-divert dito yung mga nabubulok. Ang gagawin lang naman noon, huwag mong ilagay, kumuha ka na isang lalagyan para makagawa ka ng organic. Kumuha po ng isang lalagyan katulad ng purokan, sa timba. Kung halimbawa na meron kang balat ng saging, balat ng gulay, mga pinaggulayan, iligay mo lang sa isang bilao. Hayaan mo lang siyang matuyo. O kung ikaw ay sinisipag, pwede mo namang hiwa-hiwain, gupit-gupitin. O kaya kung sinisipag ka pa, ibilad mo sa araw. Pagka inakala mo na siya dry, yung mga kitchen waste na yon, saka mo iligay sa orokan. Next day na naman, ganoon na naman yung senaryo. Meron ka na naman mga karton, mga papel. Yan po yung mga nabubulok So, ganoon na naman proseso ang gagawin mo. Yung mga karton, lilit-liitin lang. Since na dry na yun, mga papel, dry na yun, lilit-liitin lang. Pagkaraan po, hahaluin uli para siya mapailalim. Ngayon, para magtawag yan ng mga macroorganism, bigyan po natin ng pulot, yung sinasabing pulot ng kabayo. Hindi naman yung pulot ng ginagamit ng tao, napakamahal po noon Kung wala po noon, kahit na asukal na itim lang, dagyan nyo lang ng kalahating kilo, pantulong naman sa ating kalikasan yun. Pag nailigay mo yon, halu-haluin, dry na siya, wag po nyo hayaan na yan magkaroon ng moist, kasi hindi mabubuhay yung mga kailangan na organism para siyang pataba natin sa ating mga puno. Ngayon po, di ganito. Next day, hanggang umabot na ng 1 buwan, marami na yung
organic fertilizer. Dadalhin natin sa namumuno doon sa kawayanan